Last Sunday, we started our new series, which is Kingdom Culture. Sabay-sabay nga natin sabihin, Kingdom Culture. Okay, para alam natin tayo nagpa-participate sa Word of God. Pagka sinabi natin, sabihin natin, magsasabi tayo para yung puso at spirito natin talagang nakaugnay. No, sumasang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabay-sabay nga natin sabihin uli, Kingdom Culture. Then our text nung last Sunday is in Luke chapter 17, verse 20 to 21. One day, the Pharisees asked Jesus. Ang Pariseo po rito ay, alam natin, ito yung mga sumusunod sa batas ni Moses. Ito yung mga religious people that time. At tinanong nila ang Panginoong Jesus, when will the kingdom of God come? Kailan ba darating yung kaharian ng Diyos sa pinapangaral mo? Kasi mula nung nangaral ng Panginoong Jesus, yan na ang kanyang pinipreach. Listen to me. Hindi po nag-preach at nagturo si Jesus ng relihiyon. Nandiyan kayo? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, wala tayo sa religion. Kasi ang dinala ng ating Panginoong Jesus mula nung siya'y nangaral at nagturo is about the kingdom of God. And Jesus replied, anong sagot ng ating Panginoong Jesus? The kingdom of God can be detected by visible sign. Hindi yan nakikita ng mga mata. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Na pag sinabi pong within you, kailangan natin makita yung konteksto nito. Nandiyan kayo? Ang kausap po niya rito yung mga Pariseo, so hindi niya sinasabi, kayo mga Pariseo, kayo mga tagasunod ng batas, kayo mga religious, kung saan galit na galit ang Panginoong Jesus sa kanila. Kaya listen to me, inuulit ko po, tingkahin lahat sa akin, I pray and I declare mga kapatid na narito, nandiyan ba kayo? May kausap ba ako ngayon? Amen. Please don't just listen but understand and receive the message of the Lord. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nasa reliyon. Kasi hindi yun ang itinayo niya. Now, ito mga taong sinabihan niya, hindi yung kausap niya dito, hindi yun yung nasa kanilang kaharian. Sa ibang translation ng within you is among you or in the midst of you. Parang sinasabi niya, nandito na yung kaharian. Bakit? Siya yung hari at siya yung may dala-dala ng kaharian. Well, the truth is also, we have to understand, nang tinanggap natin si Jesus bilang hari, bilang Panginoon, na sa atin siyang mga buhay, ngayon, tayo rin, nandiyan kayo? Ay naging kaharian ng Diyos. Okay? Tayo yung may dala-dala ng kanyang kaharian. Kaya napakahalaga, sabi natin nung last Sunday, no, I hope and I pray na iintindihan natin ito, okay ba? Kasi inuulit ko po, meron kasing gustong gawin ng Diyos sa church natin, pero kailangan mag-mature pa tayo. Okay? So, nasabi natin last Sunday, dimension of kingdom maturity, na kung saan we have to see the kingdom, we have to enter the kingdom, and we have to mature in the culture of the kingdom, saka magkakaroon ng inheriting the kingdom. Kasi may mga tao, sabi nga ng Bible, balikan ko lang mabilis, John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless the man be born in spirit and water, you cannot enter. So may dimension, meron nakakita, may nakapasok, and then kailangan kang mag-mature bago ka mag-inherit. Bakit sabi nga ng Bible, kahit sa'yo yung mana, pero kung immature ka, hindi ka pwede pang tumanggap ng mana. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-mature pa tayo. Mag-matured in the kingdom culture. Pakipindo, sabi mo sa katabi mo, mag-matured in the kingdom culture. Because you're not waiting for heaven. You carry heaven's authority kailan? Now. Kung nasaan ka, sabi mo nga sa katabi mo, kung nasaan ka, kung nasaan tayo, nandoon ng kanyang kaharian. Kasi tayo yung may dala ng kaharian ito. We carry the kingdom within us. Yan yung topic natin nung nakaraang Sunday. If Christ is in you, the kingdom is in you because the King lives in you. Okay? So very basic po, sinimulan natin muna sa pag-unawa na tayo yung may dala ng kaharian. Amen? Kaya kapag kunasan ka, mayroong presensya ni Lord. Kung nasan ka, may blessing kang dala-dala. Kung nasan ka, may healing kang dala-dala. May kagalakang kang dala-dala. Kasi dala mo yung kanyang kaharian. Bakit nasa sayo yung kaharian? Kasi yung hari ay nasa sayo. Hello? Pero kailangan
mag-manifest itong kingdom na ito sa buhay mo. Hello? Amen ba? Sabi muli sa katabi mo, kailangan mag-manifest ang kaharian ng Diyos sa'yo. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, maraming Kristiyano mabilis umayaw, tumalikod, mag-backslide sapagkat nasa church ka lang, nasa religious ka lang, wala ka doon sa kingdom ng Diyos. Now, we have to understand this. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? The kingdom of God and the church are deeply connected, but they are not the same. Okay? Ang church, which is sabi sa katabi mo, tayo ang church. Ulitin mo, walang kausap yung ba? Sabi mo, tayo ang church. Ang church at ang kaharian, they are connected, pero magkaiba sila. Bakit? Okay? The kingdom of God is bigger than the church. Okay? And what is the church? The church is the community of believers who are saved by Christ and live under His Lordship. Pag sinabing church, ito'y samahan ng mga mananampalataya na naligtas ng ating Panginoong Hesus na nasa ilalim ng pagiging Panginoon niya. Nandiyan ba kayo? Oh, sabi mo sa katabi mo, kapatid, kausapin mo, lili, mula sa likod at harap, sabi mo, kapatid, kapatid, kapatid yan. Sige, ayan. Sabi mo sa kanya, mangusap si Lord sa'yo. Kasi the moment you understand this, listen to me, it will change your life. Amen? The church is a community of believers who are saved by Christ and live under His Lordship. Now, the kingdom of God ay mas malaki sa church, pero kanyang pagiging hari ay sa lahat. Ano sabi ng Psalms 103, verse 19? The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Okay? Ang kanyang kaharian nagro-rule sa lahat ng bagay. Now, bakit naging magkaiba ang kingdom at ang church? Malino sinabi ng Matthew 16, verse 18 to 19. Anong sabi ng Panginoong Hesus? On this rock, I will build my church. Sabi ng Panginoong Hesus, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa iglesia, sinabi niya, bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Okay? Kaya magkaiba, kasi ang church, tinayo ni Jesus, which ang kingdom, preach niya, ipinakita niya. Okay, mamaya mas lalo natin maiintindihan ito. Kasi kailangan mabago ang ating kultura. Kailangan maiba tayo na hindi tayo as church na parang nasa religion, nandoon tayo sa sistema, kailangan nandoon tayo sa kultura. Kasi sabi nga natin nung last Sunday, kakainin ng kultura ang sistema. Nandiyan kayo? Kasi kung nasa sistema lang tayo, mga kapatid, pabago-bago tayo. Depende sa sitwasyon, yung pagsunod sa sistema. Pero pag ito'y naging kultura, nagiging buhay mo siya. Amen ba? So ang katotohanan nito, the church is not the kingdom, but it is the official representative, the embassy, and the vessel of the kingdom on earth. Kaya nga tawag sa atin mga ambassador of Christ. Kasi ang church is the embassy ng kaharian dito sa lupa. That's why the church should not look like the world. It should look like heaven on earth. O sabay-sabay natin basahin yan. 1, 2, 3, go. The church should not look like the world. It should look like heaven on earth. Hindi po dapat ang mundo ay sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Ang church ay hindi dapat kung ano ang mundo, ganun tayo. Kundi we represent heaven at kung anong langit, yun yung nire-represent natin. Nagiging ganun tayo sa mundo. Amen ba? So, kingdom culture, sabay-sabay nga natin sabihin kingdom culture. Yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Okay? So, kingdom culture is heaven's way of living on earth. Sabay-sabay nga natin sabihin yan. 1, 2, 3, go. Kingdom culture is heaven's way of living on earth. Ang kingdom ng langit o ng kaharian ng Diyos ay kapag naging kultura natin, yun yung nagiging buhay natin dito sa lupa.
Kaya nga sabi ko, kailangan mag-mature tayo eh. Kasi kapag ka nasa religion ka lang, depende sa takbo ng sistema ng church, yun yung nagiging activities mo na ginagawa. Pero sa kultura mo siya, kahit wala ka sa church, naglilingkod ka sa Kanya. Naintindihan niyo ba yun? O lalo natin pag-usapan niya mamaya. So we as a church, the kingdom culture, kailangan makultivate natin ito. Sabihin sa katayo, makultivate. Ibig sabihin, ito'y maging lifestyle natin. Okay? Yung kingdom culture, which is nasa sayo, kailangan mag-manifest. Ulitin ko ha. Yung kingdom culture ng langit, kung ano ang langit, dapat yun yung buhay mo. Bakit pastor, hindi ganun yung buhay ko? Kasi, baka nakita mo lang hindi ka nakapasok. Kasi may dimension. Hello? Baka nasa religion ka lang, nakikita mo lang. Pero you do not enter. Bakit? Kailangan kang mapuspos ng Holy Spirit. Kailangan ng Word of God mag-manifest sa buhay mo. Amen ba? Then kapag nakapasok ka, kailangan mag-mature ka. Kailangan makita mo, ito pala yung buhay ng nasa kingdom ng Diyos. Hanggang sa maging kultura mo siya. Halimbawa, nung nasa Japan po kami, pinakamatagal naming pag-stay ng Japan, siguro mga 2 weeks. At habang nandun kami sa Japan, nakita namin ibang-ibang kultura ng Japan. Pero habang nandun kami, natututunan namin, na-adapt namin. Actually, yung mga tumagal na sa Japan, yung kultura nila, ay parang nasa Japan na. Halimbawa, kapag kakain po mga Japanese, kahit mag-isa sila, sasabihin nila yung salitang, itadakimasu. Okay? Kahit mag-isa, kahit yung mga pamangkin ko po, bago kumain yan, sasabihin, itadakimasu. Ibig sabihin nun, ay kain na tayo. Tama ba ako, Pastor Brian? No? So, nag-aaya kahit mag-isa siya. Kasi bakit? Kultura nila. Nandiyan kayo? Kami mga bago doon, nung narinig namin yon at sinasabi sa amin, ganun din. Kakain kami para bagang practice, pero sinasabi namin, itadakimasu. Kasi bakit? Kultura nila yon at nandun kami sa Japan, kailangang gawin namin. Tulad ng kultura ng mga Hapon na nagbabaw. No? Kapag ka magbabatian ng mga Hapon, kahit na foreigner, ay yuyuko. May tamang yuko po yan, hindi ba sa pagtagilid, pag ganon, hindi mo, kung anong gusto mong trip. May tama. Okay, ganon din sa kingdom ni Lord eh. Hindi kung ano yung gusto mong style, gagawin mo. Kasi ginawa mo siya, pero hindi tamang kultura, para ka lang ng bastos. Nandiyan kayo? So, dahil pinapractice yan, hindi pa pwedeng yuyuko ka kamay mo nakaganito. Kailangan nasa gilid yan. No? May tamang paraan. So, i-observe mo, i-adapt mo, at gagawin mo. At lahat ng mga nandoon sa Japan, nakasanayan na yun. Ginagawa na lang kusa, hindi na sa sistema. Naintindihan nyo? Para sa Pilipinas din, di ba, may kultura tayong nagmamano tayo, nagbe-bless tayo. Hindi na yan tanong, hindi na yan inuutos. Di ba? Kapag ginawa mo siyang kultura, magbe-bless ka. Pag nakita ko si nanay ni Pastor Manel, magbe-bless ako sa kanya. Kasi kultura siya. Nandiyan kayo? Hindi na siya inuutos. Hindi siya pilitan. Kaya pag naging kultura mo, hindi inuutos, hindi pinipilit, ginagawa na lang. Tama ba? Hello? Tulad ng isa pa, pag sabi ng opo, po at opo, di ba kultura natin yan? Amen ba? Hindi pinipilit, bagkos kapag narinig ng nakakatanda, yung bata na nagsasalita, nakipag-usap sa matanda, at hindi nagsasabi ng opo at po, ay parang pangbabastos. Kasi bakit? Aba, walang manner ito. Hindi ito natutunan kung ano yung kultura natin. Kasi ang kultura ay sadyang nangyayari na lamang. Okay? So, tayo, ngayong pinag-aaralan natin ng kingdom culture, at ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, mag-matured ka pa. Ulitin mo, sabi mo, mag-matured.
para ma-inherit mo yung kingdom, yung authority, dominion. Hello? Kailangan maunawaan natin ano ba yung nasa kingdom culture. Ano ba yung nasa kaharian ng Diyos, ng langit, na kailangan maging lifestyle ko. So, kingdom culture, we as the church must cultivate. Bilang simbahan, tayong church, ano yung dapat nating kinukultivate, pinapractice, nagiging buhay. Una, ito yung pinakapundasyon ng lahat ng kultura ng kaharian. Dito yung magiging ugat ng lahat para magawa mo. Nandiyan kayo? Number 1, nakikinig po ba kayo? Sino rito gustong maging buhay niyang kingdom culture? JTG Manila, hindi po dapat ito parang pinipili mo lang kung gusto mo o ayaw, kailangan mangyari ito. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mangyari. Kailangan buhay natin ito. Kasi kung hindi mo buhay ito, sasabihin ko sa'yo, nasa church ka lang. Wala ka sa kaharian ng Diyos. Hello? Nasa religion ka lang. Wala ka talaga sa kaharian ng Diyos. So ano yung pinakamahalagang kultura na kailangan kinukultivate natin na sa church? Kailangan pinapractice natin. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Sinong excited maunawaan nito? Kasi dito uugat lahat ng bagay. Okay? Ano yon? In the kingdom culture, in heaven, the lordship of Christ. Okay? Sabay-sabay natin sabihin, the lordship of Jesus Christ. Again, the lordship of Jesus Christ. Pag sinabi nating lordship of Christ, ibig sabihin, obedience to the King. Okay? Yan yung pinakapundasyon. Gusto mo mag-mature, gusto mo magawa yung kultura, kailangan maunawaan mo, sa kingdom ng Diyos, may hari. Hindi po presidente. Kasi presidente, binoboto. Nandiyan kayo? Ang hari, hindi binoboto yan. Nandiyan kayo? Kundi inheritance yung pagiging hari. Okay? Kaya minsan din natin maintindihan ang kingdom culture kasi nasa demokrasya tayo eh. At ang demokrasya ay nangunguna yung majority. Nandiyan kayo? Nagiging presidente, ang isang presidente tulad ni BBM kasi majority binoto siya. Okay? Pero sa kingdom ng Diyos o sa anumang kaharian, hindi po majority ang nasusunod, kundi kung ano yung gusto ng hari. Hello? At sa kingdom ng Diyos o sa anumang kaharian, kung anong sabihin ng hari, yun ang batas. Nandiyan kayo? Sa demokrasya, pag-uusapan ng Kongreso, pag-uusapan ng Senado, i-approve ng Supreme Court, tama? Bago maging batas. Pero sa kingdom, ano ang sinabi ng hari, yun ang batas, yun ang masusunod. Ngayon, tayo mga citizen ng kaharian ng langit, kailangan maging kultura natin na may hari tayo, may Lord tayo, at kailangan yung Lord na yon ay sinusunod ang hari. So Jesus is not just Savior, He is King. Sabay-sabay nga natin sabihin, Jesus is not just Savior, He is our King. Hindi lang siya tagapagligtas mo, hari siya. Nandiyan ba kayo mga kapatid? So kingdom culture starts with total surrender to His rule. Para maging kultura natin ng kaharian ng langit, dapat maunawaan natin sa kaharian ng langit may hari. At si Jesus ang hari. At kung ano yung kanyang sinasabi, dapat yun ang mangyari. Kaya nga sabi ng Luke chapter 6, verse 46, why do you call me Lord, Lord? And do not do what I say. Bakit mo ko tinatawag Panginoon? Panginoon, hindi mo naman sinusunod ang aking mga utos. Kasi dapat sa kaharian ng langit, kung siya talaga ang iyong Panginoon, susundin mo siya. Amen? Sabi sa katabi mo, kung si Jesus ang iyong Panginoon, sige, kausapin mo siya, kung si Jesus ang ating Panginoon, susundin natin siya.
Yan ang number one pundasyon ng kaharian ng kultura. Hindi mo kasi magagawa ang iba pang kultura kung hindi ka papailalim na may hari. Kasi pag may hari, ikaw ay subordinate, nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Ibig sabihin, hindi mo gagawin kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung gusto ng hari. Kita mo, nasa religion ng iba, kasi gagawin mo lang kung anong gusto mo eh. Hindi siya Panginoon mo, hindi mo siya Lord. Kasi kung Lord mo siya, gagawin mo kung ano sinasabi niya. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, bakit mo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman sinusunod ang aking mga utos. Kaya hindi pala maging kultura ang kaharian ng langit. Kasi unang-una, basic pa lang, hindi mo siya Panginoon. Hello? So obedience to the King brings kingdom culture manifestation. Ano ibig sabihin yan? Ang pagsunod sa hari, yun ang magdadala para yung kingdom ay mag-manifest. Nandiyan kayo? O, ulitin ko ha. Hallelujah. Sabi sa katabi mo, kapatid. Siguhin mo ng malakas, sabi mo, kapatid, pinag-uusapan ka ngayon. Ikaw ang topic ngayon. Ha? Kasi, kailangan mag-mature tayo dito, mga kapatid. Kasi hanggat ikaw pa rin na nasusunod, wala ka sa kaharian ng langit. Ikaw sa bako? Hello? Hanggat ikaw pa rin na nasusunod yung gusto mo, yung will mo, wala ka sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Magmamanifest yung lahat ng mabubuti sa kaharian ng langit sa buhay mo kung susundin mo siya. Magmamanifest yung kaharian ng Diyos. Doon sa kaharian ng langit, nandun lahat ng pagpapala, lahat ng mabubuti. Pero magmamanifest yun, number one, kung may kinikilala kang hari at sinusunod mo siya. So, mahalagang tanong. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Ha? Sino nakakaunawa magsabi ng praise the Lord? Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, kapatid. Hoy, 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 kapatid. Sabi mo sa kanya, kapatid. Buksan mo ang iyong tenga. Kinakausap tayo ni Lord. Hello? Now, the question here is the Lordship of Christ automatic to all Christians? The sagot is ano? The answer is no. It is not automatic. Why? While Jesus is Lord by position, He is King of Kings, whether people acknowledge Him or not. Anong ibig sabihin? Whether kilalanin mo siyang hari o hindi, hari siya at mananatili siyang hari. Parang sa mundo rin, kahit hindi mo kilalaning hari si King Charles, hindi makakapekto kung hindi siya magiging hari, hari pa din siya. Nandiyan kayo? Kung dadating si King Charles, hindi mo man siya yukuran, hindi mo man siya mag-serve sa kanya, mananatili pa rin siyang hari, hindi mababago yon. Ganon din sa Panginoong Jesus. Hello? Hindi mababago ang posisyon ng kanyang pagiging hari, ng kanyang pagiging hari ng mga hari, kung ano yung ginagawa mo sa kanya. Nandiyan kayo? Hello? So, He is King of Kings, whether people acknowledge Him or not. His Lordship in a believer's life is only active when we choose to submit and obey. Diyan mo malalaman talagang hari talaga siya sa buhay mo. Kasi bakit? Nagpapasubmit ka at sumusunod ka sa Kanya. Kasi ano sabi nga natin kanina? Hindi porkit Kristiyano ka, automatic. Hindi porkit nag-pray ka na, Lord, mula ngayon ikaw ang aking Panginoon. Jesus, ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Tinatanggap kita. Madali kasi sabihin yun eh. Pumasok ka lang sa religion. Hindi talaga yung sinurrender mong buhay mo at naging hari mo siya. O totoo lang, listen to me, tingnan natin sa akin. Lahat tayo may mga flaws sa pagsunod. May mga flaws tayo eh. Sa pagsunod. As we go mature kay Lord, palalim ang pagsunod natin sa Kanya. Pero dapat automatic na sa atin, eventually, Lord, gusto kitang sundin. Gusto kitang i-honor sa buhay ko. Kasi hari kita eh. Amen ba? Malino sinabi ng Mateo 7:21. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Come on, again. Sabay-sabay magbasa. 1, 2, 3, go. Who says to me,
enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaya palang iba nakikita lang, hindi nakapasok. Ganyan ba kayo? Nakita mo lang ano ang born again, ano ang paglilingkod, ano ang pagiging Kristiyano, but hindi ka nakapasok. Bakit? Hindi lahat ng sasabing, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ngayon ang tanong, sinusunod ba ang kanyang kalooban? Sige, tanong natin yung katabi mo, kapatid, sinusunod ba ang kalooban ni Lord? Kasi pag sinunod mo siya, listen, yan ang susi. Pag naging Panginoon mo siya, hindi lang sa bibig, kundi sa pagsunod. Hello? Hindi lang sa bibig, inuulit ko, kundi sa pagsunod. Hello? Hindi lang sa bibig, Panginoon kita, Jesus, kaya mo mag-worship, kaya mo kumanta, kaya mo magtaas ng kamay. Hindi yun ang basihan. Sinusunod mo ba siya? Hello? Hindi lang sa bibig, hindi lang sinasabi. Sinusunod mo ba siya? Kasi pag sinunod mo siya, doon nga hari mo siya. At doon mo mararanasan yung kingdom culture, yung kingdom citizenship na may kalakip na pagpapala. Ngayon ang tanong, how does the Lordship of Christ become a culture? Paano yung Lordship ng ating Panginoong Jesus maging kultura? Nandiyan kayo? Kasi hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon eh. Talagang Lord mo na si Jesus. Paano ito magiging lifestyle mo? Start with individual surrender. Ganon din sa church. Kailangan individual. Huwag kang titingin sa katabi mo. Huwag kang titingin sa kapwa mo leader. Individual ang pagsunod. Hindi porket ayaw na nilang maglingkod, ayaw ka na rin. Hindi porket ayaw nilang magsimba, hindi ka na rin magsisimba. Individual ang pagsunod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, individual. Kanya-kanya tayo. KB yan, kanya-kanyang buhay. Kasi kanya-kanyang bayad yan eh. Kanya-kanyang pagsunod. Hello? Kaya sabi ni Romans chapter 12 verse 1, pwede bang sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Offer your bodies as. Kaya kailangan pala i-offer mo. Araw-araw yan. Araw-araw kailangan mamatay ang iyong sariling kalooban. Araw-araw sinasabi mo, ikaw ang aking Panginoon. Ano kailangan kong sundin sa'yo sa araw na ito sa'yo, Lord? Nandiyan kayo? Amen ba? Are you with me, church? Kasi kung hindi, kapatid, pag nasa religion ka, mapapagod ka, maghahanap ka. Hindi mo ma-enjoy yung benepisyo na nasa kaharian ng langit. Hello? So ano ang pinakapundasyon ng kultura ng langit para maging kultura mo ito? Jesus is your Lord. Nagsisimula yan sa pag-surrender mo. Obedience becomes daily, not occasional. Hello? At sasabihin ko sa iyo, kapatid, ang sino mang nakapasok, nakaranas ng kaharian ng Diyos dito sa lupa at sa buhay mo, nagre-reflect yung kaharian iyon, sasabihin ko sa iyo, hindi ka madadaig ng kalungkutan, hindi ka madadaig ng tukso ng sanlibutan. Hello? Nagmamanifest sa iyo yung kapangyarihan ng Santong Espiritu ni Lord. Paano? Yung pagsunod mo kay Lord, araw-araw. Nagkamali ka kanina, mamaya-maya, gusto mo na naman sumunod. Nagmamature ka. Hello? Amen? Nanghina ka pero hindi ka tuluyang malulugmok. Church, are you with me, church? Kasi araw-araw gusto mo siyang sundin. Kung nagkamali ka man, yung puso mo, Lord, Panginoon, hari kita, nagkamali ako sa iyo. You surrender your life to Him again. Amen ba? So Lordship of our Lord Jesus Christ must be in our church DNA.
Kasi pinag-usapan po natin ang kingdom culture kasi gusto natin sa church na ito, hindi tayo nasa sistema ng religiosity, kultura ng kaharian yung nangyayari sa atin. So, para ito ay mangyari sa church, kailangan nasa DNA nating lahat ng ating Panginoong Yesus ay Panginoon nga natin. Sino rito magsasabi? Although yes, may mga flaws siya, may mga pagkakamali siya, pero deep inside in his heart, si Jesus ang kanyang Lord. Oh, sundin mo na siya. Amen. Kapatid, ang banal na Espiritu at ang kanyang kapangyarihan ay sapat para magawa mong sundin siya. Araw-araw i-offer mo yung sarili kay Lord. Lahat tayo nagkakamali. Walang hindi nagkakamali kahit kami mga pastor. Pero hindi yun ang nagiging dahilan para kami tuluyang bumagsak, lumayo sa kay Lord. Bagkus, hinihingi namin ang tulong ng Banal Espiritu ng Panginoon para bumangon at magpatuloy. Para maging DNA natin ito, una, prayerful decision making. Lagi, bawat anumang gagawin mo na desisyon, nagsisimula ka muna sa panalangin. Gawin mo, gusto mo maging DNA na si Jesus ang Lord mo, wala kang desisyon na hindi mo pinag-pray. Kasi Lord mo siya eh. Hinihingi mo lagi yung gabay ng Panginoon. Fast and prayer before launching program sa church natin. Kita nyo, lagi tayo, salamat kay Lord, naging buhay natin, naging ano natin, kumbaga, kultura natin. Bago simula ng taon, gitna ng taon, katapusan ng taon. Di ba? Kaya nga, this coming Monday, magsisimula uli ang mid prayer and fasting natin. Anong dahilan? Hinihingi uli natin, Lord, ano yung next move namin? Ano yung gagawin namin, Panginoon? And then, pag may sinabi si Lord, para DNA ng church natin yan, yes, Lord, responses even when it is costly. Pag kami sinabi si Lord, sabi lang natin, sige Lord, mangyari ng kalooban. Kahit mahirap, ginagawa natin. Kasi ginagawa natin kultura na si Lord Jesus Christ ang ating hari. Kaya pag may sinabi siya, anong sagot natin? Yes, Lord. Kasi Panginoon natin siya eh. Hello? Pag sinabi ni Lord, anak, hoy! Huwag ka munang magbo-boyfriend. Wala ka pa sa ayos. Immature ka pa. Anong sagot mo? Hindi, iba nangangatwiran eh. Lord, alam mo naman, mahal na mahal ko na siya eh. Doon pa lang nakikita na yung pagbagsak natin sa pagsunod. Nandiyan ba kayo? Totoo, lahat tayo, o tingkay lahat sa akin, lahat tayo, although may inuutos individual si Lord sa atin, may mga time and season sa buhay ng individual Christian, nahihirapan tayong sumunod. But eventually, dahil Lord mo nga siya, ano mangyayari? No choice ka. Sabi sa katabi mo, no choice ka. Kundi sumunod. Magsabi ng, yes, Lord. Wala kang magagawa eh. Kanya kayo? Then para maging DNA natin to, confession and repentance are normal, not shameful. Kahit Panginoon natin siya eh. Walang naitatago sa ating Panginoon. Para maging DNA mo siya, lagi ka lang nagko-confess, humihingi ng tawad kay Lord. Amen. At hindi ito kahihiyan. Kundi ang paghingi ng kapatawaran at pagkukompes ng ating mga kasalanan ay nagsasabing ayaw ko nitong bagay na ito. Kasi bakit? Nasasaktan mo yung iyong Panginoon. Hello? Para maging DNA ng church natin, listen to me, huwag kayong mahiya. Kung meron man kayong nagawang kasalanan, hindi naman kayo itatapon sa asupre. Hindi kayo susunugin ng buhay. Kasi sa kaharian ng langit, ang nagko-confess, pinapalaya. Yung hindi nagko-confess, lalong nasa bilangguan. Hello? Then members submit to spiritual authority with joy. DNA na si Lord, ang ating Panginoon na nasa church, yan ay kultura dahil meron tayong honoring sa bawat isa.
We honor our pastors. We honor our leaders. We submit to the authority. Kasi sabi ng Panginoon, kung ako nga na hindi nyo nakikita hindi nyo masunod, ano pa kaya yung mga leaders nyo nakikita ninyo, hindi nyo naman masunod? Hello? Then worship, ito ang mahalaga. Because I believe, ito yung mahalaga sa JTG Manila, na kung saan tayo mag-excel pa, aangat pa sa kultura ng kaharian ni Lord. Kapag ang worship is not a performance, it's surrender. Ang pagsasamba kay Lord ay hindi performance, kundi sa bawat awitan, nagsusurrender tayo kay Lord. Dinideclare natin ang kanyang pagiging Panginoon sa ating buhay. Dinideclare natin kung sino siya, yun yung pagsamba natin. Hindi tayo nagpe-perform. Nagdideklara tayo kung sino ang Diyos sa buhay natin. And there is spiritual anointing and holiness in the atmosphere. Kapag nandyan ang DNA ng Lordship sa church, makikita mo yung atmosphere, may anointing. Merong tinatawag na holiness in the atmosphere. Kaya Lord, I pray and I declare sa church na ito, maging Lord ka talaga naming lahat. Mula sa pulpitong ito, sa stage na ito, sa lahat ng mga naglilingkod, sa lahat ng mga gumagawa, sa lahat ng sumasamba sa lugar na ito, si Jesus ang ating Panginoon. Kultura natin yan. Hello? Hindi tayo sumasamba sa pangalan ng sino mang pastor. Hindi tayo naglilingkod sa pangalan ng ilalim ng isang simbahan. Ang ating sinasamba ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating pinaglilingkuran. Why? Sumunod. So, ito ang ulitin ko lang Sa kingdom culture, Lordship of Jesus Christ is number one. The Lordship of Jesus Christ is the foundation upon which kingdom culture is built. Okay? Kasi siya yung hari Walang kaharian kung walang hari. Okay? At doon sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo, doon tayo magsisimula sa kultura ng kaharian. Amen? Doon tayo magmamature. Okay? Colossians chapter 1 verse 18, sinabi ng Bible. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. He is also, come on. 1, 2, 3, go. He is also the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in. Kaya pala sinabing siya ang kailangang unang-una, ang pundasyon ng lahat ng ating gagawin, pati sa pag-alam ng kultura ng langit. Hindi na natin mapapractice, hindi natin maunawa kung anong kultura ng langit, kung hindi siya ang unang-una, na si Jesus ang unang-una sa puso natin, sa ating ginagawa, sa lahat ng bagay. Siya yung pinakapundasyon. Kasi pagka nandun na, nakalatag yung pundasyon, si Jesus yung pundasyong yon, maunawaan natin kung ano ang kultura. Okay? So the kingdom is not a democracy. It's a theocracy. One king, one rule. Ang demokrasya, pinagbobotohan. Majority wins. Theocracy, ibig sabihin, God is king, God is the ruler, siya ang masusunod. Siya yung pinaka lahat-lahat. Okay? So kingdom culture flows out of who sits on the throne. Ang kultura ay nagpo-flourish maging sa church, sa buhay natin. Sino bang nakaupo sa trono? Kung ikaw nakaupo sa trono ng puso mo, ikaw masusunod. Hello? Kapag sa isang rehilyon, isang simbahan, yung pastor ang nakaupo sa trono, kultura niyang masusunod. Kita nyo? Yung Kibuloy, kahit ang pangalan ay Kingdom of Jesus Christ, pero si Kibuloy, ang pinaka-Panginoon nila doon. Si Kibuloy ang the begotten Son of God. Di ba? Ano siya? The appointed Son. Di ba? Anong ginawa niya? Sinipingan niya lahat ng mga babae doon. Hindi po paratang yon. Nasalagang, yon? Meron siyang hinaharap na kaso sa bagay na yon. Ba't hindi makatanggi ang iba? Pinagtatakpan pa siya kasi siya yung nakaupo sa trono, hindi ang Panginoon. Kung sino nakaupo sa trono, maging sa buhay natin, sa simbahan, sa ating negosyo, sa ating pamilya, yun yung magiging kultura.
Nandiyan kayo? Because kailangan, Church, JTG Manila, maging kultura natin, si Jesus ang ating Panginoon. If Jesus is not Lord, there is no kingdom culture. Only church culture. Kung hindi si Jesus ang Panginoon, walang kingdom culture. Church culture meron. Gusto nga natin baguhin yan eh. Kailangan makapag-flow tayo sa tamang kultura ng langit. Amen? Yun yung mailatag ng husto sa ating buhay. At sino yung maging pundasyon ng lahat ng kultura? Sino? Si Jesus ang Panginoon. Jesus is our Lord. Okay? Now, sumunod na punto. Nandiyan ba kayo? From Lordship of Jesus Christ flows the culture of serving the King. Okay? Mula sa pagiging Panginoon, Hari ng ating Panginoong Hesukristo, doon naman dadaloy yung pangalawang bagay na mahalaga. Dadaloy yung kultura ng paglilingkod sa hari. Ginawa mo na siyang Panginoon eh. Sino ating Panginoon? Si Pastor Mark ba? Pastor Glenn? Sino? Si Jesus. Siya ang ating Panginoon. At dahil siya ang ating Panginoon, magdadaloy ngayon yung kultura ng paglilingkod sa hari. Tingnan natin sa biblical perspective. Okay? Nandiyan kayo? Sinabi ng Panginoong Jesus, Matthew 20 verse 28, For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. Na parito maging ang anak ng tao ay hindi para paglingkuran, kundi maglingkod sa marami. At ibigay ang kanyang buhay sa marami. So, the Spirit, nakita niyo yung talatang yan? The Spirit of the King. Sino ang King natin? Sino ang Lord natin? Si Jesus. Now, yung Espiritu, yung sinabi ng Panginoong Yesus, na parito ko hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. That is His Spirit. Now, the Spirit of the King becomes the Spirit of His people. Pakipindot. Sabay-sabay nga natin basahin niya. 1, 2, 3, go. The Spirit of the King becomes the Spirit of His people. Why? When we embrace His Lordship, we also embrace His heart to serve. Kaya magiging madali sa atin ang maglingkod. Bakit? May Panginoon ka eh. At bakit? Yun yung puso niya eh. Nung naging tao siya, sabi niya na parito ko hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. At yun ang sinabi niya, iniutos niya sa lahat ng kanyang mga tagasunod. John 13 verse 14 to 15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ako, na inyong Panginoon at Guro, naghugas ako ng paa sa inyo. Ganon din naman nag-iwan ako ng halimbawa. Ganon din, hugasan nyo ang paa ng bawat isa. Ibig sabihin, maglingkod. Hello? Kung anong puso ng ating hari, kung anong puso ng Panginoon, yun yung kanyang espiritu at nasa kaharian niya tayo, kung yung hari nga naglilingkod, mahiya ka naman. Yung hari doon sa kingdom, ang puso niyang maglingkod, tayo din, kaya sabi niya, nag-iwan ako sa inyo ng halimbawa. Maglingkod din kayo. Kaya sa kingdom culture, sa kingdom of heaven, ang kultura, lahat naglilingkod. Ulit ko ha. Sa kingdom of God, ang kultura doon, sa kingdom ng Diyos, dahil mismo yung hari naglilingkod, dapat din naman lahat ay naglilingkod. To serve is not to be low. It is to be like the King. Hindi po pagiging mababa ang tawaging maglingkod sa Diyos. Kaya maganda yung patuto kanina ni Vin eh. Sabi niya,
Napakasarap na maglingkod kay Lord. At yun din, sinundan ng ating Pastor James at lahat ng mga naglilingkod. Totoo lang, hindi yan pagiging mababa. Hindi yan pagiging wala ka nang ginagawa sa buhay mo, kaya maglingkod ka na lang. Ikaw sa bako rito? Hello? Ang maglingkod ay hindi pagiging mababa. Ito'y pagiging katulad ng ating hari. Pakipindot. Kapag tayo naglilingkod, tayo ginagawang kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit naglingkod siya? Kaya naman ganun din, dapat kultura natin maglingkod. Amen ba? Sinabi ng ating Panginoong Jesus. Naiintindihan niyo pinag-usapan natin ngayon? Sabi mo sa katabi mo, nasa kingdom culture tayo. Nasa kingdom of God tayo. Dapat yung kingdom ni Lord, kultura natin. Saan? Ano yung pinakapundasyon ng kultura? Ano yung pinakapundasyon ng kultura? Si Jesus ang ating Panginoon. Kasi pag ginawa mo siyang Panginoon, si Jesus, maunawa mo yung puso niya. Maging hari siya sa'yo, then magmamanifest kung sino siya sa buhay mo. Amen ba? Pero kung nasa religion ka lang, ikaw masusunod sa gusto mo. Hello? Pag ayaw mong maten, hindi ka atin. Alam niyo ba, ito usapang totoo lang kala niyo ba kayo lang din minsan na tinatamad? Kami rin Totoo lang. Nakakatamad din minsan kasi nakapapagod din naman tayo Pero dahil nasa kultura tayo ng langit, hello? Hindi natin pinipili yung gusto natin, kundi kung anong gusto ng Diyos. Amen ba? Huwag niyong gayahin kasi ang paglilingkod kay Lord, individual. Ang pagsunod kay Lord ay individual. Okay? So napakahalaga? To serve is not to be low. It is to be the King. John 12 verse 25 to 26. Sabay-sabay uli natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Napakagandang talata. Pero naintindihan nyo ba? Sige, palapakan natin si Lord. Ito kasi problema natin. Bakit tayo napipigilan sa paglilingkod At hindi natin nagiging kultura? Alam yung bakit? Mas pinapahalagahan natin ang ating sarili kaysa si Lord. Ikaw sa bako ngayon? Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, totoo yan. Ang tao nagpapalaga sa kanyang sarili lamang ay mawawalan nito. The more na hinahanap mo yung buhay pang sarili mo, the more na mawawalan ka ng buhay. May kausap ako ngayon? Yun ang sinabi ng Bible. Pero yung hindi nagpapahalaga na kanyang buhay, lalo magkakaroon ng buhay. Sapagkat ang naghahangad na maglingkod sa ating Panginoon, dapat sumunod sa Kanya. Yun talagang buhay. Listen to me. Ang buhay ay hindi pagkakamit ng pera, ng material ng bagay. Susunod lang yan. Susunod, pag-usapan natin yan sa mga darating na linggo. But seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Darating lang sa'yo, financial na blessing, material na blessing. Ano pang gusto mo? Darating lang sa'yo yan. Unahin mo lang si Lord. Kaya nung mahalaga, kung siya ang Panginoon mo, maglilingkod ka sa Kanya. So, kingdom principles of serving the King. May prinsipyo po na dapat natin maunawaan sa kultura ng langit. Ang paglilingkod sa hari ay Number 1, nakikinig po ba kayo? Serving is worship. Okay? Sabay-sabay sabihin, serving is worship. Sa langit, sa kaharian ng Diyos, hindi yung langit doon sa iniisip niyo, pag namatay ako, doon ako pupunta ng langit. Hindi yon. Yung kingdom ng Diyos is a dimension na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay Lord. At nasaan ang kaharian?
Nasaan ang kaharian ng Diyos? Ano sabi pag ng Jesus? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasa inyo. Kaya hindi nakikita ng mata yan kasi nasa inyo yan eh. Kailangan yung kaharian yan mag-manifest. Paano magmamanifest yan? Gawin mo unang Panginoon siya. Pag naging Panginoon mo na siya, hindi ikaw nasusunod sa iyong sarili, paglilingkuran mo siya. At sa prinsipyo ng langit, ang paglilingkod, pagsamba. Hindi po yung pagkanta lang ang pagsamba. Hindi lang po praise and worship ang worship. Hello? Kundi habang naglilingkod ka sa Kanya, sinasamba mo si Lord. Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward. Ano ang inheritance natin? That God prepared even from the beginning of the world. What is your inheritance? Naalala niyo Preaching Sunday? Ano ang mana natin? Anong gustong ibigay ng Diyos sa atin? Is His kingdom. Yun yung mana mo. Hello? The dominion, the power, and authority. Paano sabi niyan? Ano man ang gagawin mo, gawin mo ng buong puso. Hindi sa tao mo ginagawa, kundi ginagawa mo sa Panginoon. And that the master you are serving is, anong sinasamba natin? Sino? Ang ating Panginoong Jesus. So kaya ang paglilingkod ay pagsamba kasi ginagawa mo siya ng buong puso. Hello? Kung sasayaw ka lang din naman sa Kanya, sumayaw ka ng buong puso para kay Lord. Hindi yung pakitang gilas lang sa tao. Hello? Kung naglilingkod tayo, JTG Manila, family, dahil nasa kingdom culture tayo, yun yung ating buhay. Pinaglilingkuran natin sino? Ang ating Panginoong Yesus. At ang paglilingkod na yan ay pagsamba. Wow. Amen? Kaya habang naglilinis ka ng upuan, nagsasamba ka kay Lord. Habang nagmamap ka sa church, wala man nakakakita, wala man nag-uutos sa'yo, sinasamba mo ang Panginoon. Hello? Pangalawang prinsipyo sa paglilingkod sa hari. Serving is a privilege. Sabay-sabay nga natin sabihin, serving is a privilege. It is not obligation. It's honor to serve the King of Kings. Okay, ang paglilingkod kay Lord ay isang pribileyo, hindi ito bigatin. Ngayon lang ako nakarinig na mga naglilingkod kay Lord nagsasabing, ayoko na, pagod na ako. No? Parang ang dami-dami naman pinagagawa sa akin kasi naglilingkod ka sa tao, yun ang isip mo. Nasa religion ka. Kaya ka mapapagod. Kaya ka aayaw. Kaya ka magle-left the group. Parang wala na akong kausap ngayon Sa kultura ng langit, sa kanyang kaharian, ang paglilingkod ay isang pribileyo. Tutugtog ka, pribileyo kay Lord yan. Hello? Magkakamay ka at magwe-welcome sa mga kapatiran, naglilingkod ka kasi you show the love of God, paglilingkod kay Lord yan. Pribileyo yan. May kausap ba ako dito ngayon? Huwag niyong tignang obligasyon. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo. Pangatlo, prinsipyo sa paglilingkod kay Lord, sa kanyang kaharian. Serving means greatness. Matthew 23, verse 11. The greatest among you will be your baliktad sa kaharian ng Diyos. Ang dakila sa kanyang kaharian ay yung mga lingkod niya. Yung naglilingkod sa Kanya, kaya hindi po ito kababaan. Hindi ito kawalan. Hello? Gisingin yung inyong mga diwat isipan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mabago ang inyong mga pananaw. Hindi po isang kabigatan ng paglingkuran ng hari. Amen ba? Isa itong pribileyo at pagiging dakila. Kung sino man gusto maging dakila, sabi ni Lord, ay kailangang maging servant.
Ngayon, tanong mong katabi mo, servant ka ba ni Lord? Kasi pag servant ka niya, ibig sabihin may Panginoon ka. At sino yung Panginoon? Si Jesus, kaya yun yung pundasyon. At dahil meron kang Panginoon, paglilingkuran mo siya. At ang paglilingkod mo ay pagsamba, paglilingkod mo ay isang pribileyo, at ang paglilingkod ay isang pagiging dakila. Baliktad sa mundo Yung mga nandoon sa posisyon, hindi naglilingkod. Di ba? Pero sa Panginoon, sa kanyang kaharian, yung dakila, yun yung mga naglilingkod sa kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, gusto mo mang maging dakila? Maglingkod ka kay Lord. Hello? And then pang-apat, serving, the principle in the kingdom, serving is empowered by grace. Hindi tayo naglilingkod sa ganang lakas natin. Hindi tayo naglilingkod sa ganang lakas at galing natin. Naglilingkod tayo dahil sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Ano sabi ni Pablo, sinulat niya 1 Corinthians 15 verse 10. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. By the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Sabi ni Pablo, kung sino ko at kung ano ko ngayon, ay hindi dahil sa aking ganang sarili, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At yung biyaya ng Diyos na yun, ay may epekto sa akin. Hindi yung walang epekto yung biyaya ng Diyos Kung talagang tinanggap mo ang pag-ibig, biyaya ng Diyos, may epek sa'yo yan. At ano magiging epek sa'yo yan? Hindi ka magiging tamad. Pagkos maglilingkod ka. Ano sabi niya? Work hard. Naglilingkod talaga ng buong puso, ng buong pagkasiglahan. Huwag niyong katabaran ng paglilingkod. Mababaliktad kayo sa kultura ng langit. Yung talaga mga nasa kultura ng Diyos, sa kanyang kaharian, kagalakan ng maglingkod. Amen? Hindi mo katamaran ng paglilingkod. Hoy, gising! Sa mga tinatamad sa paglilingkod. Sabi daw, kasi iba na yung generation ngayon. Ang generation ngayon, mas gusto yung karir. Mas hinahanap nila yung gusto nilang marating sa mundong ito. Walang masama doon, totoo lang. Pero unahin mo kanyang kaharian, idadagdag lang sa'yo ni Lord lahat ng bagay na yan. Unahin mo lang kanyang kaharian. Idadagdag sa'yo ni Lord lahat ng bagay. Higit pa sa kaya mong isipin, higit pa sa kaya mong hingin, ang kayang gawin ng Diyos sa'yo. Pero saan magsisimula yan? Gawin mo muna siyang Panginoon. So, kingdom culture, Jesus is Lord, and He must be served. Sabay-sabay natin sabihin, kingdom culture, Jesus is Lord, and He must be served. JTG Manila. Balik tayo sa tamang kultura ng langit. Amen. Huwag niyong katamaran ang paglingkuran ang iyong Panginoon. Bagkus ito ang puso natin. Hindi ko na nailagay, pero ito magiging conclusion ko sa inyo. Ang sabi ng Bible, pagkatapos gawin ng alipin ang lahat ng iniutos ng kanyang Panginoon. Nandiyan kayo? Pagtapos mong gawin lahat ng inuutos ng iyong Panginoon, sasabihin pa rin ng alipin, ako'y walang kabuluhang alipin. Ginagampanan ko lang ang iniuutos sa akin ng aking Panginoon. Yan ang tamang puso sa kanyang kaharian. Nandiyan kayo? Hindi may konti ka lang nagawa, nagmamalaki ka na. Hello? May konti ka lang accomplishment sa paglilingkod. Tinitignan mo na yung iba, kinukumpara mo na yung sarili mo sa iba. Hello? Mahiya tayo sa mga naglilingkod na 30 years. Hanggang ngayon, buhay pa rin nilang maglingkod. Samahan ako ng Diyos by the grace of God hanggang ikamatay ko ang paglilingkod kay Lord. I've been serving the Lord for more than 30 years. Mula na itatag ang JTG, nandyan na kami naglilingkod. Mula bata, sumasayaw na ako sa church. Tagabuhat ng upuan, tagabuhat ng speaker, tagalinis ng simbahan. May mga pagkakataon, naglilinis ako ng upuan ng simbahan, wala akong kasama, alam ng Diyos. Umiiyak ako habang naglilinis.
Nilagyan ko ng grout lahat ng tiles ng church. Dadalawa lang kami. Mula gabi hanggang kinabukasan. Para lang pumuti yung simbahan. Pagtapos ng umaga, nakita ni Bishop ang ganda ng tiles. Pinasalamatan yung kasama ko. Ako yung nag-isip. Ako yung nagsabi, samahan ako, pero hindi ako binanggit sa pangalan. Alam nyo, hindi ko kinasama. Malungkot yung puso. Pero alam ko, ginawa ko yun kay Lord. Hindi ka itataas ng Diyos sa kanyang kaharian kung di ka muna makikitaan ng Diyos ng puso sa paglilingkod. Yung iba nagsisimula pa lang kayo, umaayaw na kayo. Anong puso nyo sa inyong Panginoon? Pagharap nyo sa Kanya, anong sasabihin nyo sa Kanya? Hello? Hindi naman sasabihin sa atin ni Lord, itong ginawa mo, itong posisyon mo, itong pangalan mo, itong meron ka, hindi. Ang sasabihin sa iyo ni Lord, ano? Well done, good and faithful servant. Hindi po pinag-usapan posisyon. Ang posisyon na binibigay ng Diyos sa atin ay pangalan lamang para alam mo kung ano yung tungkulin dapat mo ginagampanan. Hello? Pastor ako, kaya yun ang tungkulin ko, magpastor. Bishop ako ngayon, ng buong Jesus the Gospel. Yun ang tungkulin ko, kailangan magpaka-bishop ako sa lahat ng mga pastor ng Jesus the Gospel. Tungkulin ko yun. Pero hindi yun ang posisyon ko para ipagmalaki. Hello? Marami sa atin nawawala sa tunay na hulog ng paglilingkod. Balik tayo sa kultura na ano, si Jesus ang ating Panginoon, kagalakan natin paglingkuran siya, pribileyo natin yon. Huwag mong ikasawa. Nagsisimula ka pa lang. Hello? Hindi pa nga kayo dumadaan na hamakin kayo, sipain kayo, mahirapan kayo, mapagod kayo ng gusto. Wala pa nga eh. Bumahalang na wala ka na sa church. Alam nyo ba? Alam ng mga naunang sa Manila, nilulusong namin ng baha para lang umatin ng gawain. 5 tao, 7 tao dadat na namin. Alam nila yan. Buntis pa si mami that time. Nilulusong namin ng baha para lang umatin ng gawain. Ngayon, umulan lang, wala ka na sa church. Nasaan na yung kultura ng paglilingkod? Ang sasabihin mo, kasi meron akong karir meron akong pangarap sa buhay. Hindi, unahin mo kanyang kaharian. Kultura yan. Hindi mo inuuna yung gusto mo dahil ang naghahangad ng buhay, lalong mawawalan nito. Kaya kita mo, kahit anong pagpapagal mo, sa karir mo, wala kang kagalakan. May kakulangan pa rin. Pero yung mga inuuna ang Diyos, kahit simple lang ang pera, simple lang ang pamumuhay, may kagalakan. At ito naman ang katotohanan sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang maglilingkod kay Lord, hindi mapapahiya. Iibahin niya ang kanyang lingkod sa hindi niya lingkod. Saan magsisimula yon? Anong pinakapundasyon ng kulturang yon? Si Jesus, ang ating Panginoon. Gawin mo siyang Lord. Gawin mo siyang talagang Panginoon mo. Isubmit mo talagang buhay mo sa Kanya. Mula nung sinabit ko ang buhay ko sa Panginoon, ginawa ko talaga siyang Panginoon. Although totoo lang, hindi ako perpektong Kristiyano. Totoo, hindi ako perpektong Kristiyano. Alam ko, pagkukulang ko, pagkakamali ko, pero salamat, binabangon ako lagi ng Diyos. Binibigyan ako lagi ng kasiglahan sa paglilingkod. Nakikita kong sarili ko, nandyan na naman ako. Gagawa na naman. Kikilos na naman. Walang kapaguran. Alam mo yung, pag sinabing walang kapaguran, napapagod. Pero pag nandiyan ka na naman, gawa ka naman ng gawa. Hello? Gusto mo bigay katawan mo, pero espiritu mo, hindi, may Panginoon ako eh. Di ba kapag ka isang alipin, kahit pagod ka na, pag inuutos ng iyong Panginoon, susundin mo. Kaya lang ito problema ng marami. Ikaw ang boss ng buhay mo. May kausap ako rito? Hello? Ikaw kasi ang boss ng buhay mo. Nakalimutan mo ba yung naging prayer mo nung tinanggap mo siya? Panginoon, ikaw ang maging Panginoon, may-ari ng buhay ko.
Hindi na ikaw may-ari ng buhay mo. Kaya pag minuto sa iyo si Lord, sinabi ng kanyang salita, inuutos ng Panginoon, yun ang pundasyon. Magiging kultura mo, magiging kagalakan mo ngayon. Kung ano yung puso ng iyong Panginoon, nagiging puso mo. Hello? Magiging joy mo ngayon yun. Hindi ka naghahangat ng palakpakan ng tao, hindi sa pagpapasikat. So I rebuke that in Jesus' name. Sa JTG Manila, hindi nating kultura yan. Hello? Bumangon ang iyong mga espiritu. Matanggap natin ang kingdom ng langit at ang kingdom culture. Ano? Si Jesus ang Panginoon at dapat siyang paglingkuran. Tayong lahat ay tumayo. Totoo lang sa mga naglilingkod kay Lord na totoo ha. Totoo ha. Kahit may sakit ka na, naranasan nyo ba yun? May sakit ka na, bumabangon ka pa para paglingkuran si Lord. Iba nga sa inyo, hindi pa nakakasakit, lagnat-lagnatan lang eh. Ginagawa nyo ng dahilan. Bakit pumasok yung ganong kultura? Anong sagot doon? Kasi hindi si Jesus ang Panginoon. Kasi kung si Jesus ang Panginoon mo, sabi sa katabi mo, no choice ka. Ulitin mo, sabi mo, no choice tayo. Kasi may Panginoon ka eh. Hindi ikaw ang masusunod sa sarili mo. Hello? Ang kingdom culture, para ma-adapt natin, maging lifestyle natin. Pundasyon yan, si Jesus ang ating Panginoon. At dahil Panginoon mo siya, ano mangyayari? Paglilingkuran mo siya. Yan ang kulturang meron sa atin. Hindi kultura ng JTG yan, kingdom culture yan. Pre-practice ng JTG, naging buhay ng JTG, huwag mabago. Naalala ko yung tatay ko, patotoo ko lang sa inyo. Nagda-dialysis, nasa mabigat na karamdaman sa ospital. Inabot siya ng Sabado, nasa ospital. Sabi niya sa kanyang doktor, Dok, tanggalin mo lahat ng nakakabit na ano sa akin, mga machine. Bakit? Sabi ng doktor, kasi mangangaral ako bukas sa gawain. Totoo yun. Sabi ko nga nung tumayo, yung tatay ko na nagpipreach nung Sunday na yon, hindi ko maalala ko anong preach niya. Bakit? Siya mismo yung naging preaching sa akin. Siya mismo yung naging message. Yan tayo. Yan ang paglilingkod. May sakripisyo. Huwag mong kapaguran. Huwag mong panghinawaan. Sapagkat sa takdang panahon, anong sabi ng Bible? Sa takdang panahon, kung hindi ka manghihinawa, hindi ka magsasawa ng paggawa ng mabuti, tatanggap ka ng gantimpala. Hindi naman baliwala lahat ng ito eh. Hindi baliwala yung paglilingkod. Huwag mo siyang gawing pangatlong level lamang, pangatlong choices lamang. Gawin mo siyang unang-una. Si Jesus ang iyong Panginoon, karapat-dapat siyang paglingkuran. Pastor, paano na yung mga pangarap ko? Paano na yung gusto kong gawin sa buhay ko? Paano na lahat ng yan? Unahin mo ang kanyang kaharian. Idadagdag lang ni Lord lahat ng bagay na yan. Amen. Higit pa sa kaya mong isipin, Amen. kaya mong hingin, ang kayang gawin ng Diyos sa'yo. Amen. Thank you, Lord. Hello? Amen. That's kingdom culture. Amen. Anong kailangan? JTG Manila, mag-mature tayo sa level na yun. Yes. To see, to enter, matured, and then we will inherit. Makikita mo, dominion, power, authority, Amen. the manifestation Yes. of the power of the Holy Spirit mangyayari sa buhay mo. Amen. Hindi ka magiging mahinang Kristiyano. Hindi ka magiging Kristiyanong lalampa-lampa. Magiging masaya,
pala, Amen. punong-puno ng Thank you, pag-asa Lord. ang pagiging Kristiyano mo. Amen. Bakit? Thank you, Jesus. Wala ka sa religion. Amen. So, JDG, wala kayo sa religion. Religion, batas ng tao, sistema ng tao, wala tayo doon. Alam nyo kami noon, sabi ko sa inyo dahil wala namang sistema noon eh. Wala yung, step 1, step 2, step 3, wala. Pinapangaral lang sa amin noon, mag-preach kayo, mangaral kayo, mag-disciple kayo. Yeah. Walang sistema. Dahil napuspos ang Holy Spirit, tumatayo kami sa kalsada, sa jeep, sa LRT, sa mga bus, nangangaral kami. Nung mapuspos ako ng Holy Spirit, sa aming kantin, nakatayo ko sa mismong kainan ng kantin, hindi ko makakalimutan, nangangaral ako doon. Yeah. Sa harap ng mga classmate ko, sa harap ng buong university, nakatayo ko sa pulsano kantin. Sabi ko, mahal kayo ng Panginoon. Amen. Hindi ko kinahihiya. Ganon ka-bold. Nasaan ka na ngayon sa paglilingkod? Marami nakakalungkot, pagod, umaayaw. Hindi ka pa nga nagsisimula, umaayaw ka na. Hindi ka pa nga pinagsasabihan ng kung ano-ano eh. Sa amin po, mga nagtagal na naglingkod, marami na kami pinagdaanan. Sinabihan na akong peking pastor, hindi totoong pastor, kultong pastor, bading na pastor. Ang dami ko na naharap. Napagod, nawalan, umiyak, marami na. Nasaktan, marami na. Ito pa rin buong puso pa rin nangangaral. Amen. Nagtuturo sa inyo. Dinadala kayo sa tamang kultura. JDG, Yes. bumangon kayo. Amen. Magising kayo sa tamang diwa. Yes. Alisin yung maling isipan. Amen. Hindi yan tayo. Yes. Nakakahiya kapag dumating ang Panginoon at dadatnan niya tayo sa ganyang level ng isipan. Amen. Mas mahal mo sarili mo, mas mahal mo yung career, mas mahal mo mga bagay na nasa mundo. On. Bakit pagkukulangin ka ba ng Diyos pag inuna mo siya? Hindi. Hallelujah. Hindi magkukulang ang Diyos sa'yo. Yes. Unahin mo lang siya. Amen. Mahalin mo lang siya. Paglingkuran mo lang siya ng buong Yes, puso. Lord. Makikita mo kung gaano siya kabait na Panginoon. Yes. Dahil sa kingdom ni Lord, totoo ito. Unahan ko na itong message din ito ha. Walang mahirap na citizen Wow. Amen. sa kingdom ni Lord. Amen. Wala. I receive, Lord. Walang mahirap na nasa kingdom ni Lord. Amen. Ba't naghihirap ka? Pagod na pagod ka sa buhay kasi wala ka sa kanyang kaharian. Gising. Maborn again ka ng totoo. Amen. Maging Panginoon mo si Jesus. Amen. Paglingkuran mo siya ng totoo. Nasasabihin ko sa'yo, yung hindi naghahangad ng buhay, lalong nagkakamit ng buhay. Amen. Hallelujah. And as we worship the Lord, let us open our heart.